Naman, bring him to, sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose na paglabas ng warrant, tama-tama naman na sa Hong Kong siya. Pagdating ko, actually, may mga plano na eh. Hindi ko malaman kung kailan sila nagsimula noon. Pero, you know, nung ibinigay sa akin ng mission, I really told them that let me succeed and fail on my plans. Kung succeed ako on my plans, pag mag-fail ako, on my plans also, para wala naman ako sisising iba. So, kumbaga may Sir Jeff, ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi na siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the Presidential Airlift Wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, presidential chair. And he is an arrested person. Oh, sige nga. Hindi ba special treatment yun? Pasensya na po kayo, talagang napakalaking special treatment ang ibinigay natin sa former President Duterte. Sir, bakit humingi? Para wala lang gulo at mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan. Sir, kanino po naka-address yung pasensya, sir? Pasensya na. Kanino, sir, naka-address yun? To whom it may concern. Sa lahat ng mga... Kasi may pwedeng birahin talaga ako eh. Bakit binigyan mo ng special treatment dyan si former President Duterte? But itong kamag-anak ko, hinuli rin sa ganitong oras at panahon diretso sa kulungan, diretso sa selda, pinyanyo nyo pa sa pagkainit-init na investigation room nyo at pagkatapos ngayon nandito na sa isang mas mainit pang selda. Wala pa namang charges, piniprepare nyo pa yung papel at inihahanda pa lang ang papel for inquest. Nandito na sa mainit na selda ang kapatid ko o kamag-anak ko o tatay ko o anak ko or asawa ko. Whereas, sa forward, Samantala itong former president ay international court na ang nagbigay ng warrant niya. Tapos nandiyan siya sa upuan ng presidente rin. Anong klaseng treatment yan? Akala ba natin the law applies equally to all. Kaya pagpasensyahan po ng mga kababayan nating Pilipino na might be aggrieved of that special treatment given to him. Pasensya na po kayo at ito ay kailangan lang gawin para ang ultimate objective ay magawa natin, which is to bring him to the Hague in the International Criminal Court. okay, general yung... Ground commander ka, you were the one who gave the order na huwag papasukin si Vice President. Why? Yes. Gabi na ibinigay na request na yun. No? At saka, for what? He is already in detention. He has lawyers within him. He has lawyers with him at that time. So what? Ba't kailangan pang dagdagan pa ang gulo? Ito nga ang tanong eh. Gaano karami ang nahuli ng mga kriminal nung araw na yon, March 11, all over the country? Ilan sa kanila ang pinagbigyan ang lahat ng hiling, except for a few na hindi pwede talaga? Diba? We bent over backwards, hindi po pwedeng sabihin na kami ay naging oppressive and everything. Lahat ng accommodations ibinigay sa kanya.